Tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalman na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Eh sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba, eh sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, pass na sa second reading, ma'am? Yes, I think so. So, ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3. 3 terms. So, bali 12. Anyway, ma'am, pahabol lang. At, yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na edad sa 30. Ma'am, noon ka pa nananawagan na sana dalhin na lang sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng kanilang war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom committee. Kaya lang, ang kanilang recommendation, mag-file ng kaso against former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity. Anong tanong? I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako, noong pa, gusto niyo dalhin sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon, pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung ISA, yung mga yon, papaltan ba yon o papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential funds, sa contingency, calamity funds, yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, di ako mapunta kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Okay, last 2 question from JB ng IBC 13. Speaking of election, boss, and sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa BARM elections. Any reaction po on that? Di ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President, maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-rati ay tinututulan yung BARM election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galit na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MI, MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Overdue na Kasi kumbaga, ikatlong postponement na to Hindi na tama. Parang patagal ng patagal Ba't naman natin pinag-iintay? So, ma'am, yung RAA after ng ratification ng Senate, transmitted pa rin sa Malacanang? Yes, pirmahan na. Ang problema, katulad nung sa Korean, hindi pa pala pasado sa Japan.
Kasi ang gulo nila di ba nagkakaroon sila ng pagbabago ng Prime Minister and so on. So, tayo, tatapusin na natin kaagad-agad, wala namang issue. Ang susunod, kailangan na sa Japan naman iratifika rin para maging effective. So technically, wala pang benefits na may dudulot yung ratification ng Senate. Actually, even without the RAA, may benepisyo na tayo Kasi nagkaroon na ng donasyon sa Official Security Assistance, yung bago nilang financial service na nagbigay na sila ng mga radar at saka mga air surveillance equipment sa ating Air Force at tutulong rin sa Coast Guard. Yung iba binili natin at bumili rin tayo ng mga barko sa kanila. So we ordered another 12 boats. So I believe that all this maritime and air domain awareness will be very helpful to us. And the Japanese have a lot of technology to share, a lot of equipment that will be helpful given our state of affairs. Nalungkot nga ako, 15 billion. Ito naman, nauwi sa budget, 15 billion kinaltas sa Armed Forces Modernization. Sabi ko, tapang-tapangan, ang aangas natin magsalita, wala palang pambili ng baril. Ano ba naman yun? Anong klase yan? Tapos, kung di ba naman malulo moral, tinanggal pa yung mga pensyon ng ating matatandang sundalo. Hindi naman yata tama yun. Paano ka naman lulusob dyan sa West Philippine Sea na walang dala kundi yung tapang mo? And then, okay? No more? On that note, thank you so much and Merry Christmas po, Naging Senator. out of place ka tuloy. Dahil sa tanong. Merry Christmas!